Ang hepe ng PNP, si Police Major General Nicolas Torre III Aray! na nanguna sa pag-aresto kina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Pastor Apollo Kibuloy. Hoy, hoy! Kibuloy! Yari! Ha? Tingnan nyo yung karakas neto. Mga DDS, yung pinakatuktok nyo, pinaluhod neto. Ipapa-imagine ko lang yung senaryo. Yung pinakapoon nyo, pinaluhod at pinaiyak neto. Ipapa-imagine ko lang ha. Kasi kung yung pinakapoon nyo na namiminger ng katulong, pinaluhod neto. Nakikiusap yung poon nyo Oh. Tama si Green Day. Pinaiisa sa lawal, walang dalang diaper. Di ba? Kaya, ang delikado ngayon, eto, bibigyan ko na kayo ng clue. Harry Roque, delikado ka na. Kahit 15 daw yung asylum mo, papakain niya sa bunganga mo. Kasi pinapasabi ko lang, pinapasabi lang sa'yo, Harry Roque. Baka kasi nakakalimutan mo na yung sinasamba mo, pinaluod at pinaisa sa lawal neto. Kahit 15, 20 yung asylum mo, papasak niya sa wet po mo. Pinapaalala ko lang sa'yo Harry Roque. Mamaya re-reacta natin, umiiyak na si Harry Roque, malungkot na. Nung una masaya mag-vlog, di ba? Ngayon malungkot na. Paano ako? Si Tebis kasi iba yun. Ako iba. Taka! Bakla ka! Pare-parehas kayo bakla ka. Ang naging papel dyan ni Torre, ang ilan daw sa mga dahilan ng pagpili sa kanya sa posisyon ayon sa palasyo. At nakatutok si Ivan Mayrina. You are under arrest for obstruction of justice. Let's go. Okay. Pusas, please. Pusas. Ang operasyon para sa... Ang lupit niyan. Pusasan nyo yan! Pusasan nyo! Tapos sabi ni Digong sa kanyo, alam mo ba, nasa amin ang simpatsya ng tao, lalo na kay Sara ngayon. Yari ka ngayon. Kawawa ka. Ginaganon niya, kawawa ka. Okay. Okay po, sakay ka na. Alis ka na. Ano sabi ni Torre? Ganun ba? Kawawa ba ako? Okay. Sige po, alis na kayo. Punta na kayong dahig. Kawawa pala ako eh. Doon na kayo. Chupe! 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 Tingnan mo ang karakas neto. Si Kibuloy wala si Kibuloy dito. Wala po dito. Matagal nang wala. Hinukay sa ilalim ng lupa. Di ba? Tapos malapit na mahukay ni Torre, putik tumago sa ibang dimensyon. Wala. Sino pa? Si Sara Duterte. Kesulaika, hindi rin umubra. Hindi ma'am, ipadala na natin yan. Dito sa ambulansya ng Hindi umubra. Si Baste, sasampalin daw. Nung nagkita sa Davao, tinititigan niya, tagal ng sampal. Nga. Tapos kayo ngayon. Ngayon kayo mag-fake news. Lahat
lahat ng ano ni BBM nakaporma. Mula sa House, mula sa PMP, mula sa Solgen, mula sa PCO, tablado. Sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte pagdating mula sa Hong Kong noong March 11, na sinundan ng tensyonado mga tagpo sa pagitan ng mga pulis at ng mga abogado ng dating Pangulo sa buong maghapon, hanggang sa maisakay siya sa eroplanong nagdala sa kanya sa The Hague. Pinamunuan ni Criminal Investigation and Detection o CIDG Chief Major General Nicolas Torre III. Bago yan, bilang Director ng Davao Police Regional Office, si Torre din ang nanguna sa pag-aresto kay Kingdom of Jesus Christ leader Pastor Apollo Kibuloy. Yare. Nagtagal ang operasyon ng ilang linggo na kinailangan isagawa ng libu-libong pulis sa gitna ng pagpalag ng mga miyembro ng KOJC. Grabe to si Torre. Putik, deserve na deserve to. Deserve na deserve po to. Sinasabi ko na nga ba, deserve na deserve to. Iiyak talaga kayo ngayon. Sabi ko, naku po. Iiyak kayo ngayon talaga. May kalalagyan yung mga ano dyan. Ikaw, Jason Sa, uubusin na itong ngipin mo. Ha? Simula mo na magpapustiso, Jason Sa, para hindi ka makilala. Saik sa'yo. Dadagputin ka na ito. Dadamputin ka na ito kahit 1/4 na lang yung baga mo. Bago tuloy ang mapasakabay ng pulisya, si Kibuloy. Si Torre may bagong misyon simula sa June 2. Siya na kasi ang hinirang na bagong hepe ng Philippine National Police. Pagkumpirma ng palasyo, kabilang sa dahilan ng kanyang pagkakapili, ang naging papel niya sa dalawang malalaking misyong ito. Si Presidente always demands performance. Yes. Na ano yung pinagawa sa'yo, you must have... Ang dami nagsasabi, hindi daw niya deserve. Putik, si Bato ba deserve? 1-star general? Tignan mo, engot. Si Bato deserve. Putik, tignan mo nga qualification ni Bato. Deserve ba ni Bato? 1-star general dati na PMP chief dahil ginusto ni Digong. Putik, ito 2-star general. Tapos ang lalaki na nahuli. Si Bato, sinong ginawa? Pinatay lang lahat ng Pilipino. Oh. Si Bato deserve. Oh, pagkaupo, pinatay lang lahat ng Pilipino, 30,000. Putik ito, Kibuloy. Oh, si Digong mismo, yung leader ng mga puonyo. Oh, yung puonyo mismo. Oh. Wala kayong lusot dito. you must exhibit some high degree level of performance. So maybe that is one. I'm not going to discount that. But there may be other qualities of General Torre that you might have considered. Lahat ng promotion, reward yan, ano? But most promotions are given on merit. So let us assume that this was given on merit. Bago pamunuan ng Davao Regional Police, hepe ng Quezon City Police District si Torre. Hanggang sa magbitiw siya kasunod ng kontrobersyang pinaburan umano niya, ang road rage suspect at dating police na si Wilfredo Gonzales. Si Torre ang unang graduate ng Philippine National Police Academy o PNPA, nahahawak sa pinakamataas sa pwesto sa pulisya. Para sa GMA Integrated News. At ito nga pala, may pinapabilin. Roque, maganda-anda ka. Bato de la Rosa, medyo magdala ka na ng 3 maleta. Bongo, wag mo daw kakalimutan. Ito, pinapasabi lang ha. Bongo, wag mo kakalimutan yung tsinelas ni Digong kasi inaantay. Okay? Ayan lang ang bilin ha. Ayan ang mga naririnig ko po ha. Ayan po ang mga naririnig ko sa mga gilid-gilid. Sabi daw, Bato, medyo wag ka daw mag-over-exceed. Wag ka daw susobra ng maleta. Mga 3 lang daw, okay na yon. Okay? Kung may pasalubong ka kay Digong, yung saktuan lang. Yung isang maleta, pasalubong. Tapos yung the rest, mga family pictures, mga frame, mga achievements mo, pwede mong isabit-sabit. Okay? Ayan na naman naririnig ko. Ayan na naman naririnig ko. Tapos bongo, huwag kakalimutan ng tsinelas.
Hindi abot eh. Hindi po abot yung pizza, Jason, hindi abot. Kasi, it took 18 hours flight eh. Mapapanis ang pizza. Pero yung tsinelas, hindi. So, Bongo, huwag mo kalimutan yung tsinelas. Habang maaga pa, ilagay mo na sa maleta para in case. Alam mo naman, General Torre, mamaya-maya, katulad nung ginawa kay Digong, nagpa-deploy sa Davao. Ulitin ko uli. Pinrang kayo. Nagpa-deploy sa Davao. Diba? Nagpa-deploy sa Davao. Pag-deploy sa Davao, andito pala sa Villamor. Paano to? Yung ICC ba to? Katabi mo na. 5 kilometers away. Hindi natin pwede sabihin kung saan hotel eh. Yung ICC, katabi mo na dyan sa Senado. Nasa Pasay. 5 kilometers sa ICC. Paano yan? Mamaya gumalaw si Torre, palibutan yung Senado, patay. Hindi mo masabi ba to ha? Hindi mo masabi. Kaya habang nandyan na yung June 2, siyempre, PMP chief na siya. Masama tingin mo ngayon sa lahat ng pulis. Alam mo yan eh. Bato, di ba? Alam mo yan. Di ba? Sinisigawan mo yung pulis dati. Ano? Ginagana mo? Ano? Umayos kayo. Ngayon, bumaligtad na ba to? Bumaligtad na ngayon. Eto na senaryo ba to? Papayunawa ko lang sa'yo. Lahat ng pulis na nakikita mo, sa tingin mo, hindi ka pwedeng arestuhin? Ha? Tanda mo, PMP chief siya, ginagawa mo yun dati. Anong sabi mo? Gawin nyo yung mandato nyo. Kung maaari, sunugin nyo yung bahay, sunugin nyo. Naalala mo? Pinapaalala ko lang yung ginawa mo. Babalik ta rin natin ngayon. Ngayon, yung mga nakikita mo mga pulis, pag inutusan ni Torre yan, arestuhin nyo na. Okay na. Mainit ka ngayon, bata! Kahit wala si Torre doon, sinasabi ko sa iyo ha, kahit wala si Torre doon, alam mo na yan. Pag hawak ni Torre yung warrant of arrest ng Interpol, wala kang magagawa doon. Wala kang magagawa doon, diretso ka na. Ang tanong ngayon, kaya nga sinasabi ko sa inyo, ang tanong ngayon ba to? Yung offer namin sa'yo noon, kakagat ka ba sa offer? Magnono ka ba sa impeachment? Tatraydorin mo ba si Sara? O itatapon ka? Nabubuo na yung Nostronyolos, Diba? Sabi ko sa iyo Nostronyolos yan. Nabubuo na yung Nostronyolos. Anong gusto mo ngayon? Boboto ka ngayon ng ilaglag si Sara o itatapong ka? SF! Hi friends and not friends and not friends. Yung ano nga pala, bago ko makalimutan, yung eroplano, nandun nga, hindi nyo ba nakikita? Nandun pa rin yung eroplano. Nung isang araw, fuel tank. Nung isang araw, fuel tank na balitaan ko. Sa June 2 daw, pag upo ni Torre, i-start, patay. Sabi ko, bakit po June 2 pa i-start niyan? Ang tagal naman. Basta makinig ka na, June 2, start na to. Ano ba mangyayari?
Tinanong ko, ano ba mangyayari? Paano mangyayari yan? Bali, mula doon, may helicopter, isasakay. Kung hindi isa muna, dalawa. Tapos, pagsakay doon, from helicopter, pupunta rito. Tapos sabay lipad uli. Wow! Connecting flight? Oo, connecting flight. Saan pa ano yung ano? Saan na ano yung helicopter? Hindi doon sa may tapat ng Sofitel. Detalyado eh. Yung open ground doon? Ha? Yung open ground doon? Oo, doon. Yung open ground doon sa tabi ng Sofitel. Yung paradahan ng 200 bus. Doon ba? Doon si sasakay? Doon. Sabi ko, hindi niyo papabuti ng sauna? Hindi, wala na sauna-sauna. So, ang makikita daw natin senaryo, medyo sosyal daw to. Sosyal. From doon, sasakay ng helicopter, kasi nga daw po, may mga ano daw to baka may humarang, baka may mga, private army, may mga kinakausap na daw itong mga private eh. Mga retired, may mga kinakausap daw. So, isasakay daw ng helicopter. Sosyal. Sabi ko, ilang minuto, mga approximately 5 minutes naman from sa pipick upin namin, 5 minutes andito na yan, tapos sasakay na siya. Oh, okay. Ayun ang plano nyo. Oo, yan ang plano eh. Pero, hindi natin malaman ha. Hindi natin malaman kung pwede rin basta ba to, mag-ready ka lang.